Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kayo po ay nanonood ngayon ng live natin pong programa ngayong araw na ito ng linggo, April 19, 2020, sa ganap na alas 3 ng hapon. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay nakapagsahimpapawid muli ng live ng ating programa. Pasensya na po sa ating mga taga-subaybay dahil kahapon po ay hindi po talaga kami nagkaroon ng pagkakataon na makapaghandog ng live na program dahil nagka-problema po yung ilan sa mga technicalities natin na may kinalaman po sa ating pong Facebook account at sa ating mga device and ho. So ngayon, anyway, salamat sa Diyos at salamat siyempre sa atin hong kapatid na akin pong nakuhaan ng tulong para maayos na itong naging problema natin sa ating connection sa Facebook. Kay Sister Charlene Leopoldo, maraming salamat sa iyo kapatid at patuloy kang pagpalain ng ating pong Panginoon. Siyempre kasama ko rin po sa pagkakataong ito, walang iba kundi ang akin pong technician, ang aking 12 years old na unika iha, si Princess Alia Sarmiento. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng ating programa sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, kayo po ay malugod na binabati po namin at kami patuloy na nagpapasalamat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating programa. At ngayon po, bago tayo lubusang dumako sa pagsagot sa mga katanungan na may kinalaman sa usapin ng Biblia, gusto ko po munang patuloy na i-anunsyo sa inyo yung ating bagong YouTube channel. Pakilagay sa screen, Alia. Yung ating bagong YouTube channel, ayan po, yung pinaka-official logo po natin yan. So, puntahan nyo sa ating YouTube channel at mag-subscribe po kayo at upang dumami po yung atin pong mga supporters ng atin hong channel na yan sa YouTube. At i-click nyo rin po yung notification bell para every time na mag-upload po ang Reasons of Faith ng bagong video ay malalaman nyo po agad, mano-notify po kayo. So yan po yung ating announcement. Sa ating bagong-bago pa lang yan, ilang araw pa lang po yan. Pero ako'y natutuwa sa suporta ng ating mga kapatid po dyan. At syempre yung ating pong Season 4 ng Bible Institute, sa ngayon ay hindi pa rin po talaga tayo makakapagpasimula dahil nga po sa atin pang patuloy na nararanasang ECQ or enhancing yung pag-enhance ng community quarantine. Yung pag-enhance, yung kumbaga parang mas matinding community quarantine. So wala pa, hindi pa rin tayo makalabas sa atin mga tahanan at isagawa, lalo na sa ating pagpupulong sa ating iglesia, yung atin pong Bible Institute na dapat sana ay last month pa. So March 4th Sabbath dapat nakapagsimula na. Pero lubi ng Panginoon, basta mag-enroll lang po, pwede pang humabol yung iba. Kagaya kanina, meron tayong mga kapatid na humabol sa ibang bansa. So, enroll lang kayo. At yan naman po ay libre na isinasagawa ng Reasons of Faith Media Ministry. Gaya na aking madalas sabihin, yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Japan, sa Singapore, Thailand, so on and so forth, maging sa Korea. Magkaiba man tayo ng time zone, kaya nga po sinadya namin na mag-record ng mga video during sa aming lecture every fourth Sabat ng alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Para yung record video na yon hindi po naka-live streaming, exclusive lang na mapapanood yon ng mga students natin, yung mga nag-enroll lang ang pwedeng makinabang doon, pati yung mga ipamimigay ko pong handout, yung mga estudyante ko lang po ang makikinabang. So, kung gusto niyo pong maging kabahagi, lalo na sa ating mga kapatiran, exclusive ito sa ating mga kapatid, mag-enroll lang kayo.
At sa mga may gusto pa, ay ibibigay namin sa inyo yung link ng ating registration form. Lalo na doon sa ating mga kapatid na nasa malalayong lugar. So ang online po ay nakadesenyo lang yan sa malalayong lugar. Kasi yung venue natin, like Pasig, kung dito lang kayo banda malapit sa paligid ng Pasig, edi mas maganda personal. Pumunta na ho kayo doon para makapagtanong din ho kayo ng personal. Meron kayong kumbaga privilege na makipag-discuss po sa inyong instructor. Ako po yun. So, yun po. At ganun din. Kaya nga, dinesenyo natin yan, yung online, para sa mga taga-ibang bansa na gustong-gusto po nila na matuto po ng banal na kasulatan. Okay? So, yun po. Maging yung ating Spirit of Prophecy every second and every second Sabbath ng buwan. Yan po, once lang yan. Sa ngayon, postpone pa rin po. Ginagawa ko po kasi yan sa venue mismo sa Pasig. Although naka-live streaming ito kasi ito yung pagsagot natin sa mga usapin patungkol sa paninira kay Ellen White, sa usapin ng sanctuary, at sa usapin ng kabuuan ng Biblia. Yan po yung Spirit of Prophecy lecture natin. So, pag matapos lang ho itong COVID crisis, so magpapatuloy ho tayo doon. Okay, so tayo po ngayon idadako na sa ating panalangin at pagkakaloob na natin ang pagsagot sa inyong mga tanong. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na niloob ninyo na programa kami ng live sa mga oras na ito at kami po'y sasagot ng mga tanong na may kinalaman sa inyong salita. Sa akin pong kakayanan, wala po akong magagawa, wala po akong karunungan o kaalaman. Ngunit kayo sa pamamagitan ng Santong Espiritu ay makakatugon sa pagsagot sa mga tanong ng amin hong mga taga-subaybay, ng inyong mga anak, at upang sila ay magkaroon ng tibay ng pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga negatibong karanasan na nararanasan namin hindi lang sa aming bansa, maging sa buong sanglibutan. Tulungan kami na maging matatag ang aming ugnayan sa inyo, O Diyos, at ipagpatawad ang anumang kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong salita sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon na ho. Dako na ho tayo sa unang tanong. Aliyah, pakilagay. Galing kay Richard Hinotan. Ang tanong po rito, Sir Melvin, happy midweek po. Nais ko pong itanong kung ano po ang malinaw at ibig sabihin sa talatang Luke chapter 16 verses 19 to 31. Salamat po ng marami. God bless. Ito po kasi na-forward pa nung midweek. Mga nakaraan pa ho ito. Kaya nga sabi ko nga po sa nagtatanong, antabay lang po kayo kasi po nakapila yung mga tanong po natin at ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa inyong mga taga-subaybay, nagtatanong po talaga kayo at matyaga ninyong hihintayin hanggang doon sa panahon na marating po namin na masagot ang inyong tanong. Kagaya po nito, nakapila sila Brother Richard. Kaya ngayon, masasagot po natin sa tulong ng Panginoon. Okay, so ang nilalaman ng Luke chapter 16 verses 19 to 31. Babasahin natin muna, i-establish natin yung background nito, bakit mayroong ganong salita ang Panginoon sa nabanggit na talata. Simulan ko muna sa verse 14 bago tayo dumako sa verse 19. Sabi rito ay ganito. At ang mga Fariseo na pawang maibigin sa salapi ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. Verse 15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Bago po dumako doon, sa verse 19, ayon sa tanong, ito po muna ang dapat ma-establish sa ating isipan, bakit dumating sa pangungusap sa verse 19, na may kinalaman ito, yung verse 19 to 31, doon sa parable about the rich man at si Lazarus, yung mayaman at si Lazaro. Meron po kasi munang usapan dito, mula sa verse 14. At bago dumating sa verse 14, etong parable na sinabi ng ating Panginoon patungkol sa katiwala na hindi tapat, ay kumakatawan ito sa mga Fariseo. Na sinasabi nga doon, yung mga Fariseong ito, maibigin sa salapi. Nangakikinig sa ating Panginoon, pero hindi sila nakikinig para matuto, kundi para tuyain or hanapan ng butas ang ating Panginoon. Okay? So, ang purpose ng mga Fariseo sa pakikinig kay Kristo, tutuyain nila, tinutuya nila. Hindi sila nakikinig para matuto. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila,
kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili. Pero kilala ng Diyos ang kanilang mga puso. Dahil yung dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya ingat tayo sa pagdakila sa tao. Yung tipong nakikita natin yung panlabas nila, abay, ang bait-bait naman. Abay, ang gagaling, ang tatalino. Pero ang puso, masama, at ang Diyos ang nakakakita nun. Pero darating sa punto, nalalabas talaga ang kanilang masamang puso. Makikilala sila sa bunga. Yan ho, hayagan yan. So mga Parisiyo, ang kumbaga ipinaparatingan ng mensahe ng ating Panginoon, at hindi lang Parisiyo, primarily kasi mga Fariseo, pero secondarily, lahat ng taong mayroong katulad na pag-uugali ng mga Fariseo, ang patutungkulan nitong parable. Unahin ko na, parable about the rich man and Lazarus. So, ito po yung pinaka-pundasyon ng atin hong gagawing pagsakot. Patungkol ito sa mga Fariseo at katulad sa mga taong may pag-uugaling mga Fariseo na nakikinig hindi para matuto, kundi maghanap ng butas at tuyain ang ating Panginoon. Ngayon, ito na. Simulan natin sa verse 19, ayon sa tanong. Ito po. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Verse 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Verse 25. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Verse 27. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Then verse 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Last verse, 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So yun po yung mahabang talata mula verse 19 hanggang 31 para mahagi po natin yung gustong iparating sa parabola pong ito. This is parable. Hindi po ito literal na pangyayari at yun po ang ating bibigyang katwiran kung bakit hindi nasabing literal na pangyayari. Tingnan po natin ano ho. Ito ay parable patungkol sa taong mayaman at si Lazaro. Nakita naman sa talatang ating binasa, ang taong mayaman at yun si Lazaro, umaasa si Lazaro doon sa pagkain na mumo na nahuhulog doon sa dulang ng taong mayaman. At ngayon, namatay pareho itong dalawa. At yung mayaman nga ay napunta sa Hades, si Lazaro naman napunta sa sinapupunan ni Abraham, bosom of Abraham. So kung ililiteral po natin yan, ibig baga sabihin yung sinapupunan ni Abraham, bosom, napakalaki para magkasya itong si Lazaro. At alam naman natin, ang maliligtas ay hindi lang si Lazaro. So hindi nangangahulugan na lahat ng taong ligtas ay nandoon sa sinapupunan ni Abraham.
So, hindi po ito literal. Okay? Pangalawa, nag-uusap itong nasa Hades o nasa pagdurusa, itong mayaman, at itong nasa kaligtasan, kumbaga, nasa sinapupunan ni Abraham. Nag-uusap sila. Tapos, ang request ng taong mayaman, iitubog. Sabi niya kay Abraham, pwede, utusan mo si Lazaro na itubog ni Lazaro yung kanyang daliri sa tubig para, kumbaga, maalis yung hirap at palamigin yung dila ng taong mayaman kasi naghihirap siya doon sa Hades na dakong lugar ng kaparusahan. Tapos, ang senaryo, merong malaking bangin na nakapagitan sa kanila. So, kung ililiteral mo, ganito yan. Try to imagine. Ibig bang sabihin, ang langit at doon sa lugar ng pagdurusa, na sabihin na natin, sa popular teachings, yan yung impyerno. Ibig ba sabihin yung langit at impyerno magkatabi lang, na mayroong bangin lang na malaki na nakapagitan? At antindi naman nun, nagkakarinigan itong mga ligtas at yung mga napaparusahan? Ganun ba yon? Kaya nga, ang punto rito, kung ikaw halimbawa, kapatid o kaibigan na nanonood ay naligtas at yung mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, sabihin nating asawa, kapatid o anak, nandoon sa lugar ng pagdurusa, sa palagay mo ba yung langit na kinaroroonan mo ay langit pa rin sa pakiramdam mo? Of course not. Hindi ho tayo magiging masaya sa lugar ng supposedly ay kasayahan kung nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay naghihirap. Imagine niyo yung langit at impyerno, bangin lang ang pagitan. Nakikita mong naghihirap ang mga mahal mo sa buhay. Magiging langit pa ba yung lugar na yun para sa'yo? Dito pa nga lang sa lupa eh. Di ba pag mahal mo talaga ang mga mahal mo sa buhay, handa mong ibigay yung buhay mo alang-alang sa kanila. Sa magulang, sa anak, magulang. Pwede kang magbuwis ng buhay alang-alang sa kanila eh. How much more doon sa lugar ng kaligtasan. Kaya nga hindi magiging langit para sa iyo ang langit kung ang mga ligtas ay ang mga hindi naligtas ay nasa lugar ng pagdurusa na pinapahirapan. At the same time, pwede pala silang mag-request na ilubog mo lang yung daliri mo sa tubig para yung alab nila ay kumbaga, magkaroon sila ng kaalwanan, kaayusan, yung pakiramdam nila hindi na ganun kainit. Kagaya ng request ng taong mayaman. So, ang magiging gagawin mo na lang pala sa langit, kung literal nga ito, lagi itubog yung daliri mo. Hanggat hindi ka nakikita ni Abraham. Kasi si Abraham ang pumigil doon sa request ng taong mayaman na itubog ni Lazaro yung kanyang daliri sa tubig. Ang sagot nga rito ni Abraham, alam mo ba nung ikaw ay, kumbaga nasa kabuhayan pa, tumanggap ka ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro tumanggap naman ng masasamang bagay. At ngayon si Lazaro ay inaaliw at ikaw ay nasa kahirapan. So, merong magbabantay na Abraham para pigilan ka na maibsan ang iyong hirap doon sa lugar ng pagdurusa. Ganun ba yun? Walang ganun turo ang Biblia. That is why parable po ito. Ito po ay parabola patungkol nga dito sa mga Pariseo at doon sa mga taong nag-aaring ganap sa kanilang mga sarili. Bakit? Ano po ang leksyon na itinuturo dito sa parabolang ito? Lalo na may request yung taong mayaman. Suguin mo si Lazaro. Sabi niya, puntahan yung aking 5 kapatid pa. Kasi baka mapunta rin sila dito sa dakong pagdurusa. So parang sinasabi o request ng taong mayaman doon sa Hades, buhayin muli si Lazaro at pangaralan yung kanyang 5 kapatid pa na lalaki. So ano ang naging tugon o sagot ngayon ni Abraham? Ang sagot ni Abraham ganito, kung di nila pinakikinggan si Moises at mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit ang isa'y bumangon pa sa mga patay. So anong sinasabi dito ni Abraham sa parabol? Pag di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, alam nyo, itong mga terminology na ito, interchangeably ginagamit. Kautusan ni Moses, propeta at mga awit. Minsan naman, kautusan ni Moses o propeta lang. Minsan naman, si Moses lang at propeta. Yun po ay 3 divisions of the Hebrew Bible. Ang tawag doon, Tanakh. Torah, Nibim, Ketubim. Pag sinabing Torah,
sa context na ito, sa libro, Hebrew Bible, yung first 5 books of Moses. From Genesis up to Deuteronomio, yan yung Torah. O sa ibang tawag, Pentateuch. 5 books, Pentateuchos or Pentateuch. Samantalang itong Nibim, ay ibig kasi sabihin ng Nibim, prophets, plural. Kasi pag singular, nabi. Kaya Nibim, Torah Nibim, mga propeta. Yung mga propeta ay nasubdivide yan sa tiga-apat. Yung major prophets at minor prophets. Maya-maya i-explain natin. Pangatlo, yung Ketubim. Yun yung writings or awit sa ibang salin. So, yan yung Tanakh. Torah, Nibim, Ketubim or writings. Ano-ano ang mga kinapapaloban ng mga propeta? Yung nabanggit ko, major and minor prophets. Kasi ganito yan. Ang official order ng Hebrew Bible ay from Genesis up to Chronicles. 24 books all in all. Yung tawag naman natin dito sa Old Testament from Genesis to Malakay. Yan naman yung tinatawag na topical order. Bakit naging 39 sa atin samantalang sa official order ng Hebrew Bible 24? Kasi nga po, yan yung binanggit ko kanina. Yung minor prophets na tinuturing ng mga Hudyo ay sila Oseas, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikas, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, Sakarias at si Malakias. 12 na minor prophets. Sa Hebrew Bible, yung 12 na yun na minor prophets, anyway, pag sinabing minor prophets, lesser volume lang kasi yung sinulat nila. Ibig sabihin, maiigsi. Meron iba, mga 3 chapters lang. Ganun kaiigsi. Kaya ang tawag, minor prophets. Okay? Pag sinabing major prophets, yan yung sila Isaias, di ba? Lalaki, more than 60 chapters, malaki ang volume. Kaya sila yung tinatawag na major prophets. Isaiah, Ezekiel. Yun yung mga example ng major prophets. Kaya naging 24 yung official order na yan ng Hebrew Bible kasi yung nabanggit ko kanina ng 12 minor prophets, isang libro lang yon. Yes, sa Hebrew Bible, sa official order, isang libro lang yon. Pero sa atin, hiwa-hiwala yon. 12 lahat. Okay? At yung Samuel, Kings, tig-isa lang yun sa Hebrew Bible. Sa atin, hinati pa natin. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Okay? So yun po yung reason bakit kanila 24, sa atin 39, pero kung titingnan mo lahat, kompletong nandoon yung tinuturing nating Old Testament from Genesis to Malakay sa ating topical order. Sa official order, itong Hebrew Bible from Genesis up to Chronicles. Yun ang last book nila. At syempre, ang tawag natin old, noon hindi old. Yan nga ang gamit nilang Bible eh. So mapunta tayo dito sa punto na sinabi ni Moises ni Abraham sa parable, sa verse 31, kung hindi maniwala yung 5 mong kapatid sa Bible, yun ang Bible na ginagamit nila, existing Genesis to Chronicles. Pag hindi sila maniwala sa Bible, kahit bumangon pa ang patay, hindi rin sila maniniwala. Meaning, kahit magmilagro, hindi yan ang paraan para maniwala ang tao. Yes, daming example sa Biblia. Di ba si Kristo bumuhay ng mga patay? Yung anong nangyari? Sa halip na magbago yung mga Hudyo na nakasaksi na binuhay mismo ng Panginoon, for example, yung tunay na Lazaro, yung kaibigan ni Kristo, yung kapatid ni Maria at Marta, literal na Lazaro yon. Itong parable na ito, fiction ito. Ibig sabihin, may lesson lang na ginagamit. Anyway, yung Lazaro dito sa parable, ano lang po ito eh. Kumbaga, common name, pangkaraniwang pangalan na ina-apply ng Panginoon sa parabola. Okay? So may lesson. Yun ang punto ng parable. Nung binuhay ni Kristo yung talagang kaibigan niyang si Lazaro, yung literal na Lazaro, 4 days ng patay. Binuhay niya yon. At nasaksihan yun ng mga kumakalabang Hudyo. Pero sa halip na kilalanin nila si Jesus na ikaw nga ang Kristo, ay gusto pa nilang ipapatay si Lazaro para walang witness na gumawa nga ang Kristo ng milagro. So yun po yung isa sa punto kung bakit sinabi rito ni Abraham dito sa parable na kahit magmilagro pa no yung patay bumangon, kung hindi naman sila makikinig sa sinasabi ng Biblia, ay hindi rin sila mahihikayat. Therefore, importanteng maniwala tayo sa Biblia kaysa sa mga milagro. Dahil ang milagro, ginagamit din po yan ng kaaway. Kahit si Kristo gumawa ng milagro, hindi siya pinampaniwalaan. Ang daming milagro ni Kristo. Lahat ng may sakit, bulag, pipi, bingi, patay, ginawa niya ng paraan para umayos. Hindi sila naniniwala. Eh di ba ang Israel, doon sa Egypt pa lang, nung napaalipin sila at pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng napakaraming milagro.
Ay ano sabi doon sa aklat ng Deuteronomio? Ang sabi ng Diyos, makasampung beses kung ginawa ang mga tanda o milagro, pero hindi pa rin sila nagsipaniwala. Katitigas pa rin ang kanilang ulo. Yun yung punto rito kung bakit sinabi na kahit magmilagro pa o yung patay bumangon, hindi rin makakahikayat ng tao. Hindi ang milagro ang dahilan para maniwala ang tao. Pero ginagamit po yan ng Diyos noong mga unang panahong nabanggit upang magbigay katunayan na si Kristo nga ay sinugo ng Diyos. Pero yun yung punto rito. Meaning matitigas talaga ang ulo ng mga Fariseyong ito. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoon na siya ngayon sugo ng Diyos. So ito po'y parable. Ang lesson na makikita natin dito, una, habang nabubuhay tayo sa mundo, nandito yung pagkakataon po natin na gamitin yung mga properties o kayamanan para magbigay glory sa Diyos. Paano ba natin ginagamit ang ating kayamanan? Kagaya dito sa parable, ang taong mayaman, kung titingnan nyo yung kwento, wala namang ginawang masama kay Lazaro. Hindi niya pinalayas, hindi niya sinuntok, or hindi niya tinadyakan. Wala siyang ginawang masama. Pero, ito ang punto. Ito ang hinahanap ng Diyos. Wala rin siyang ginawang mabuti. Yes. Wala siyang ginawang mabuti. Alam nyo, ang ugali po kasi ng mga Hudyo, especially itong mga Pariseyong ito, yung mga aristocrat like Sadducees, hindi, yung tinatawag na paggawa ng kasalanan, literally, yung commission, yung pag-commit, iniiwasan nila. Kunyari, actual na pananakit sa tao, pagpatay, pangangalunya. Pero yung omission, hindi nila napansin yun. Yung hindi paggawa ng mabuti. The difference between sin of commission versus sin of omission. Wala nang ginawang masama ang taong mayaman, pero wala din siyang ginawang mabuti. Ang kwento sa Biblia po, ang usapin sa Biblia, ang sabi ni Kristo, kung ginawa niyo ito sa maliliit sa aking mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. Di ba yun yung sitwasyon sa panahon ng pagdating ni Kristo? Yung pagsasalarawan niya ng tupa at kambing sa Matthew chapter 25. Ang sabi ni Kristo doon sa mga ligtas, nung ako'y nauhaw, ako'y nagutom, ako'y napagod, di ba? Ako'y nabilanggo, ako'y nagkasakit. Nung nabilanggo, dinalaw ninyo ako. Nung nagutom, pinakain. Nung nauhaw, pinainom. Nung walang damit, dinamtan. Nung nasa bilangguan, dinalaw. Nung nagkasakit, tinulungan. Nagtanong yung mga ligtas, saan ka ba namin nakitang gutom, hubad, uhaw, at nagkasakit o nasa bilangguan? Sabi ni Kristo, sa ginawa niyo sa isa sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. So ang hinahanap ngayon ng Panginoon, sa kwento ng Biblia, kaya niya sinabi yung tinatawag na the greatest law, to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and to love your neighbor. So meaning, kung mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa ating kapwa yung sinasabi nating pagmamahal. Paano mo ba ginagamit yung mga properties na blessing sa iyo ng Panginoon? Yan ba'y nagbibigay ka na nagbabahagi ka ba ng yaman mo sa kapwa mo? Yes, wala kang ang ginawa na masama, pero wala ka rin ginawa ang mabuti. At ang hinahanap ng Diyos, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So nakuha po natin ang ibig sabihin ng parable. So habang buhay tayo, meron tayong pagkakataon. Ang lesson dito, habang buhay tayo, meron tayong pagkakataong gamitin at gawin yung mga pwede nating gawin habang may opportunity tayo, habang buhay tayo, dahil doon sa tinatawag na future, na kung saan nandyan na yung tinatawag na retribution, yung paggawad ng parusa at gantimpala, hindi na natin maibabalik yung dati. At yan yung sitwasyon ng taong mayaman. Hindi na niya magawa uli yon. Kaya doon sa iba na gusto niya, sa mga kapatid niya na 5 lalaki na gusto niyang mahikayat, dapat magsimula sila saan? Sa salita ng Diyos sa Bible. Dahil ang Bible, ang salita ng Diyos, ay may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. Tandaan niyo yung mga parabola ni Kristo. Yun lagi ang nilalaman halos. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo. O di ba nung nagtanong yung Hudyong mayaman kay Kristo, sino ang aking kapwa? Ay nagbigay uli ng parable si Kristo. O merong inambos ng tulisan. Halos patay na nung iniwan. May dumaan na Libita, Hudyo, naglilingkod sa templo.
Hindi niya pinawa lang siya, hindi niya pinansin, hindi niya tinulungan. May dumaan pare, ganun din ang ginawa. Maaring naawa pero hindi tinulungan. Yung dumaan, yung Samaritano, yung itinuturing na marumi ng mga Hudyo. Yung tinuturing pang maruming tao, yun pa ang tumulong, nag-asikaso, at ibinigay yung lahat ng pwedeng itulong doon sa halos mamamatay na inambos ng tulisan. Kaya ang tanong ni Kristo, doon sa mga yun, sino ang nagbigay ng pagiging kapwa-tao? O nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? O di ba yung sagot ng Hudyo, di yung taong tumulong, di nga niya mabanggit yung Samaritano kasi muhing-muhi kung nagagalit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Bakit? Kasi ang Samaritano, produkto yan ng pag-aasawahan ng mga Hudyo doon sa northern tribe ng Israel. Yung, kumbaga, yung nilupig, yung 10 tribo ng Israel, dinurog, winasak ng Assyrian. So nakipag-asawahan sila sa mga pagano, ang produkto Samaritano. Kaya galit na galit yung mga Hudyo doon sa timog bahagi ng Israel, doon sa Huda. So yun po yun. So, lahat ng halos parable ni Kristo na may kinalaman sa pakikipagkapwa-tao, anong ginawa mo sa kapwa-tao? At sa panahon ng Judgment Day, sabi ni Kristo, kung ginawa ninyo ito, yung mabuti, yung pagpapakain, pagbigay ng tulong, pagdalaw sa mga nasa bilangguan, pagtulong sa may sakit, tumulong ka para damtan yung walang damit, yan ang hinahanap ni Kristo. Hindi yung puro salita lang natin. Magaling ka nga sa salita, pero ikaw umaasa ka rin ng hingi sa kapatid. Sa halip na ikaw makatulong, ikaw pa ang tinutulungan. Siyempre, okay lang na tumulong sa wala ho talaga. Ang sinasabi ho natin dito, gawin natin hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin at ito po ang ipinaparating ng parabola. So may lesson tayong nakita. Sa buhay na ito, gawin na natin yung pwedeng gawin para sa glory ng Diyos. And then, sa Biblia lang ho tayo umasa. Ito po ang magtuturo, ito po ang naghihikayat sa tao para maniwala sa Diyos. Yun po yun. Kaya, yung mga lesson na ating nakikita dito sa tanong na ito sa parable, napakaganda para po sa atin, para maiiwas tayo doon sa mga masasamang bagay na pwedeng mangyari. Dahil ito pong kasalukuyang buhay natin, ito lang yung opportunity natin na ibinigay ng Diyos para paghandaan yung panghinaharap. Dahil yung pagiging makasarili, yung pagiging mga makasarili at maling paggamit ng kayamanan, yan po ang nagdi-disqualify sa atin sa kaharian ng Diyos. Yung pagiging sakim, yung pagiging makasarili. So, yan ay patama ng Panginoon sa mga Fariseo na mga makasarili at doon sa mga taong mga makasarili na inuuna lagi ang sarili at hindi ang kapwa-tao. Tama, wala siyang ginawang masama, pero wala din siyang ginawang mabuti. The sin of commission versus the sin of omission. So, yun po yung ating sagot sa tinatanong. Hindi po ito literal kagaya ng paniniwala ng iba na nag-uusap yung mga multo doon sa langit. Walang ganun. Di yan ang point ng parable. Kaya nga, binigay natin kanina from verse 14 up to 15 para saan yung parable na ito. Specifically, dyan sa buong chapter 16, sa unang bahagi pa lang, patama yun ng Panginoon o pagtuturo doon sa mga Fariseo na tinukoy niya sa parable, unang parable na mga katiwalang hindi tapat. Yun yun, nagpapalapad lang ng papel sa tao. Yun yun, yun po yung ating sagot sa magandang tanong. Sunod tayong tanong, Aliyah, pakilagay sa screen. Ito naman ay galing kay Brother Kevin Mercado. Bro, good evening. May tanong po ako. Kaya gabi po nila na i-forward. Ito po kasi nga mga nakapila. Sa 1 Samuel chapter 16 verses 14 to 16. Basahin natin ha, maya-maya. Ano po, sa next slide. Ano po yung evil spirit from God dyan? Tsaka ano ang meaning ng verse? Thank you, God bless. Okay. Salamat sa iyo, Brother Kevin Mercado. Basahin natin yung nilalaman sa wikang Pilipino ng talatang itinatanong. Sa verse 14, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Kung magkagayoy ang aking galit ay doon muna tayo sa verse 15. Tapos na pala yun, no? Ito lang ang punto ng tanong. Doon sa 14 and 15. Ang punto ng tanong, nung humiwalay kay Saul, ang espiritu ng Panginoon, merong humalili o pumalit masamang espiritu. Ang masamang espiritu ngayon, na yon, mula din sa Panginoon, ayon dyan sa talata. Mula din sa Panginoon. So, ang ibig sabihin, ba kaya nagiging masama ang tao?
kagaya ni Saul dito sa tinatanong, ang Panginoon din pala ang nagbibigay ng masamang espiritu. Ganun ba yon? Yan yung magandang tanong. Ito yan ang sagot. Ang lahat po ng mga bagay na nangyayari sa tao o sa sanglibutan, merong kapahintulutan ng Diyos. Dahil hindi mangyayari ang anumang bagay na walang kapahintulutan ng Diyos. Meaning, lahat ng bagay na nangyayari sa tao o sa ating sanglibutan, hindi mangyayari kung walang pahintulot ng Diyos. Kaya, inaangkin ng Diyos, o kumbaga yung responsibility, inaako ng Diyos. Ipapaliwanag pa natin ang gusto. Si Haring Saul, masamang hari ho talaga. Actually, hindi naman ang Diyos ang pumili sa kanya na maging hari, ang bayan. At nag-warning ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel na kapag nagkaroon sila ng hari, maliban sa Diyos, mapapasama sila. At sa buong kasaysayan ng Israel, ganun nga nangyari. Una, nahati ang Israel, northern at southern tribe. Pangalawa, nawasak sila ng mga kaaway, Assyrian at Babylonians. Madalas sila mapaalipin, madalas sila mapahirapan, pinagpapapatay, at kung ano-ano pang masasamang bagay. So yun ay mga nangyayaring yun, kapahintulutan ng Diyos dahil na rin sa katigasan nila ng ulo. At dito si Saul ay matigas talagang ulo. Nilalabag niya lagi ang Panginoon. Kaya siya ay tinakwil ng Diyos. Meaning, kapag ang isang tao ay gumawa ng bagay taliwas sa sinabi ng Diyos, iiwanan siya ng Espiritu ng Panginoon. At kapag iniwanan ka ng Espiritu ng Panginoon, matik na ang hahalili sa iyo masamang espiritu. Yun lang ang hinihintay ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang maalis ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Babasahin ko po yung matalata bilang pagbibigay ng katwiran dun sa nabanggit yung pagpapaliwanag natin. Ito, pakilagay sa screen, Deuteronomio 31 verse 17. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. At sila'y sasakmalin at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon. Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? Napansin niyo po yung mga pangungusap ng talata. Nung sinabi ng Diyos sa unang bahagi, katigasan ng ulo ng bayang Israel ito eh. Sa araw na yon, sa pagtuloy-tuloy nila ng pagtalikod sa Diyos sa pamamagitan ng paglabag, ang sabi ng Diyos, aking pababayaan sila. Okay? So kapag pinabayaan na sila ng Diyos at ikukubli niya ang kanyang mukha sa kanyang bayan, anong nangyari sa sumunod na bahagi ng pangungusap? Sila'y sasakmalin at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. At maiintindihan o marirealize ng mga taong matitigas ang ulo na kaya nangyari yung kasamaan na dumating sa kanila dahil ang Diyos wala sa kanila. Wala sa gitna natin. Meaning yung God's protective care ay wala na sa kanila. So nasundan po natin. Doon nangyari kay Saul na nung dahil sa kanyang katigasan ng ulo, na humiwalay ang espiritu ng Panginoon, siya ngayon ay naposes ng masamang espiritu. Hindi galing sa Diyos ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu o maatake pag wala na ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Di ba? Paulit-ulit na ginagawa ni Saul yung kalokohan niya. Example, nung inutusan ng Diyos si Saul sa chapter 15 hanggang chapter 16 ng 1 Samuel, nalipulin ang mga Amalekita. Bata, matanda, sanggol na sumususo, patayin. Pati mga hayop, no man's land kumbaga, walang iiwang buhay. Judgment ng Diyos yun. Ginamit lang niya ang bayang Israel para igawad yung judgment. Imagine, pag pinag-aralan nyo ang history ng mga Amalekita, Amalekites, 400 years na ang ginawang palugit ng Diyos sa kanila para tanggapin ng Diyos, lumayo sa mga Diyos-Diyosan. 400 years. Panahon nga ni Noe 120 years lang yung palugit bago nagkaroon ng baha Mas marami ang palugit sa Amalekita. And within that span of years na hindi sila nagsisi, ito na yung judgment ng Diyos. At ginamit ang Israel sa pangunguna ng hari na si Saul. O anong ginawa ni Saul? Sinunod man niya ng lubusan. Yung utos ng Diyos na lipulin lahat, walang ititirang buhay?
Paggaling nila doon sa paglipol sa Amalekites, narinig ni Propetang Samuel, o bakit may mga ingay ng mga hayop? Bakit ka may dinalang buhay? Ano ngayon ang sagot ni Haring Saul? Hindi. Ihahandog naman natin sa Diyos yan eh. Matatabang hayop kasi eh. Kumbaga parang, sayang naman. Panghandog natin sa Diyos to. Nakita nyo? May katuwiran. Nagbigay siya ng katuwiran. Nilabanan niya yung direktang sinabi ng Diyos na lipulin lahat. Isa pa, dinala niyang buhay ang hari na si Agag. Kaya yun ang ikinagalit din ng Diyos. Bakit ginawa ni Haring Saul yun? Simple lang. Ang purpose kasi, during that time, sa konsepto at isipan ng mga hari sa ancient times, pag ikaw ay dinaig mo ang isang kaharian, kailangan mong itirang buhay ang hari bilang glory for yourself. Yun ay para sa kaluwalhatian ng hari na dadala niyang bihag yung hari na kanilang sinalakay. Kaya nga nung mangyari yun, nagalit si Propetang Samuel at sa utos ng Diyos, si Samuel mismo ang pumatay doon sa hari. Dahil ang utos nga ng Diyos, walang ititirang buhay. Ang tao magaling magbigay ng katwiran eh. Hindi kahit anong araw naman. Pwede kaming sumamba kahit hindi na magsabat yung ikapitong araw na Sabado. Hindi na. Kahit importante lang sumasamba ka araw-araw. Diba? Ang galing magbigay ng katwiran ng tao. So ganun din sa naging ugali at espiritu ni Saul. Yun din po yun. Nagbibigay ang tao ng katwiran sa Diyos. Halimbawa si Uza. Ang instinct ni Uza, saluhin. Magandang intention, di ba? Saluhin. Nung sinalo niya, di namatay siya. May warning nga ang Diyos huwag hahawakan. Dahil pag humawak kayo, mamamatay talaga kayo. So maganda intention ng tao, pero lumaban sa tuwirang sinabi ng Diyos na ganito dapat ang gawin at ito ang huwag gawin. Wala tayong pwedeng ikatuwiran sa sinasabi ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos yon para sa kabutihan natin yon. Dapat nating sundin. Kaya yun ang naging kasamaan ni Haring Saul. So ang masamang espiritu na yon ay nangyari lang kay Saul dahil umalis ang espiritu ng Panginoon. And then yun dumating ang kasamaan kay Saul dahil sa hindi niya pagsunod sa ating Panginoon. Dumating ang kasamaan dahil kumbaga yung mukha ng Diyos inalis na sa atin yung kanyang tinatawag na protective care. Yung kanyang paglingap at pag-iingat, yung protection. Yun ang general principle ng Bible kapag yung kasamaan nangyayari. Okay, yun po yung ating sagot dun sa magandang tanong. Punta tayo sa sunod na tanong. Aliyah dito sa slide yung, kasi kukunti ang oras na nating natira, kailan mas makarami tayo. Sa slide number 54. Ito galing kay Sandugo. Wow. Okay. Nakita mo, Aliyah? Okay, ang sabi rito sa tanong, good evening po, Bro Melvin. Di ba ang mga pestilence ay si Satan ang may gawa? Tapos sinayaan lang ni God, pero God is in control. Tama po ba? Salamat. Yung mga tsunami, lindol at mga katulad dito, Satan din po ba? Halos parehas ito doon sa pangalawang tanong, kaya isinunod natin ito. Ganito yan So nasagot na natin sa Deuteronomio 31:17. Kaya dumarating yung kasamaan dahil ang protection ng Diyos wala. Bakit? Ang tao ayaw talagang sumunod sa Diyos. General principle yon. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, maaaring masabi natin, paano yung mga mabubuting tao, mga inosente na namamatay ng mga natural calamities, ng baha, lindol, bagyo, so on and so forth. Paano yung mga mabubuting tao? Hindi natin sinasabi na yung mga yon, literal na mga, kumbaga, pinatay ng Diyos. No, hindi. Hindi natin alam Kaya nga sinabi natin sa Biblia, yun ang general principle. Lalo na sa mga taong masasama. Pero hindi natin masabi patungkol sa iniisip nating mga inosente. Siyempre, wala tayong karapatan doon. For example, yung mga sanggol na namatay, naiwan sa bahay, nagkabaha, nagka-flash flood, namatay. Hindi natin sinasabing masasama yon. Ang sinasabi natin ay patungkol sa masasama. Kagaya ni Saul. Kaya doon lang tayo sumasagot. So ngayon, kaya sinasabi natin, general principle ito. Example, babasahin natin sa writings ni Ellen White. Patungkol dito sa kapag may nangyari, mga pestilence, salot, si Satanas talaga may gawa. Dahil yun ang kanya talagang gustong gawin. Ang wasakin ang mga tao, lalo na yung mga anak ng Diyos. Kapag naalis, ang protective care ng Diyos sa tao, doon lang umaatake si Satanas. Kaya yung mga natural calamities, galing kay Satanas yan. Tingnan nyo. Ito lagpasan na natin Deuteronomio 31:17. Babasahin ko po itong
writings ni Ellen White sa letter 258 noong 1907. Dito alias sa slide 58. Okay? Ang sabi rito, I have been shown that the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. God's keeping power will soon be refused to all who continue to disregard His commandments. The reports of fraudulent transactions, murders, and crimes of every kind are coming to us daily. Iniquity is becoming so common, a thing that it no longer shocks the senses as it once did. Napansin niyo po ang writings na ito? Dahil sa mga krimen, matinding patayan, krimen, corruption na nagaganap, na kung dati-rati ay nagugulat pa tayo, ngayon parang normal na lang eh. Hindi na tayo nagugulat kasi normal na yung nangyayaring kasamaan sa sanglibutan. Kaya sinasabi rito sa unang bahagi na ipinakita sa prophetisang ito na yung Espiritu ng Panginoon is being withdrawn from the earth. Kaya nangyayari yung mga kasakunaang ito. Ituloy pa natin yung isang sinasabi niya sa Prophets and Kings, page 277. How frequently we hear of earthquakes and tornadoes of destruction by fire and flood, with great loss of life and property. Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man. But in them, all God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. Gaano daw ba kadalas yung mga lindol, tornado, mga kawasakan na nagaganap, yung sunog at baha, yung pagkawala ng mga ari-arian ng tao? Itong mga kalamidad na ito, of course, hindi galing sa, wala itong kontrol ang tao rito. Pero dahil sa mga nangyayaring ito, makikita natin yung layunin ng Diyos. Ito pong mga natural calamities na ito ay para gisingin yung isipan, yung diwa ng tao, na ang atin pong sitwasyon sa kasalukuyang panahon mapanganib na. Ituloy pa natin. Sa manuscript releases, famines will increase. Pestilences will sweep away thousands. Dangers are all around us from the powers without and satanic workings within. But the restraining power of God is now being exercised. Napansin niyo po yan? Yung mga kagutom ay talagang titindi pa. Yung mga salot or pestilences, marami po ang mapapahamak. Thousands, iba billions. Kaya yung panganib ay nasa ating kapaligiran. Lalo na sa gawain ni Satanas. Dahil yung restraining power, yung pumipigil pa na kapangyarihan ng Diyos para hindi bumugso yung tinatawag na matinding kaguluhan pa sa mundo, nandyan pero unti-unti niyang inaalis yung restraining power of the Holy Spirit. Kaya doon sa unang bahagi, sinasabi na yung Spirit of God ay wini-withdraw na sa ating sanglibutan. Kaya nagaganap itong mga pestilences, mga salot na ito, katulad ngayon ng ating karanasan sa kasalukuyan, itong COVID-19, itunuturing ito ng Bibliang mga pestilences. Salot po ito. Ito po'y gawa ni Satan. Ngayon, isa pa, babasahin natin. Last slide. Ang sabi rito sa Selected Messages, Book 3, page 391. Noong 1891, ito isinulat. Sabi rito ganito, God has not restrained the powers of darkness from carrying forward their deadly work of vitiating the air, one of the sources of life and nutrition, with a deadly miasma. Not only is vegetable life affected, but man suffers from pestilence. These things are the result of drops from the vials of God's wrath being sprinkled on the earth and are but faint representations of what will be in the near future. Ano sinasabi rito ni Ellen White? Ito po yung restraining power ng Diyos. Hindi, kumbaga yung restraining, yung pumipigil na kapangyarihan ng Diyos, unti-unti niyang inaalis, and then yung powers of darkness sa pangunguna ni Satan, sila ngayon ang gumagawa ng gawaing paglason sa ating hangin, sa ating atmosphere, yung vitiating the air, paglason. Ito na yung nangyayari, yung mga pinagkukunan natin ng pinagkukunan natin ng ating buhay, ng hangin, mga pananim, nilalason ni Satan ang tinatawag na deadly miasma. Ano yung miasma? Yan yung mga poison sa atmosphere. Dahil dito nga nagaganap
na yung mga kahit yung ating mga tanim na mga gulay, yung mga pagkain na atin pong kinakain ay apektado nitong laso na ginagawa ni Satanas. Kaya ito ngayon, lumilitaw yung mga pestilences. At ang sabi rito, itong mga salot na ito, tulad ng nabanggit ko, COVID-19, ito ay resulta ng drops, yung patak, drops, mula doon sa cup, sa vials ng kagalitan ng Diyos, yung God's wrath. Di ba yung kagalitan ng Diyos ay kumakatawan sa huling 7 salot? Wala pa sa ngayon yung huling 7 salot. Ang 7 salot na yon, yun yung tinatawag sa Bible, sa chapter 15, 16 ng Revelation, na walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Walang halo. Puro. Matinding salot yon. Magaganap yon after the implementation of the mark of the beast. So ngayon wala pang mark of the beast. So ito pala na nagaganap sa prophecy ni Jesus sa Matthew chapter 24 na magkakaroon ng digmaan, and then kagutom, and then salot, mga pestilences. Ito pala yung resulta ng drops, yung mga patak mula doon sa vials ng God's wrath. So ito may halo pa, hindi pa puro ito, pero matindi na. Imagine niyo mga kapatid, mga kaibigan. No? Ito lamang pestilence na ito ng COVID ang nagbigay daan para ang lahat ng world leaders nagkaisa. Lalo na sa pag-iingat, lockdown, community quarantine, pag-enhance ng community quarantine. Buong mundo sabay-sabay. Yung ibang hindi man sumabay, mas maraming, nabiktima ng COVID-19 at namatay. So ito lang po yung salot na nagbigay daan para magkaisa ang buong mundo. Hindi katulad ng mga dating salot like Spanish influenza, cholera, kung ano-ano pang mga salot na naitala, gaya ng Ebola. Hindi kasing tindi yung pagkakaisa ng lahat ng leaders ng buong mundo na mag-lockdown, mag-community quarantine. Ngayon lang. So ito na po yung nagaganap ngayon. Palapit na ho kasi tayo sa implementation ng Mark of the Beast or National Sunday Law, sa National Sunday Law, and then ibubuhos na ng Diyos yung huling 7 salot. So ito pong ating panahong kinalalagyan, dapat na ho tayo talagang magtalaga sa Diyos dahil ito yung panahon na palapit na yung kawakasan ng sanglibutan. Yung time of the end, ito na po yung dulo na ho ito eh. Kaya wag na ho tayo mag-isip na aayos pa ang sitwasyon ng mundo. Alam niyo po kung bakit? Kasi sinabi ng Bible, si Apostle Paul mismo, sa unang Thessalonica, i-quote ko na lang, chapter 5, 1 Thessalonians, chapter 5, mula verse 1 hanggang 3, na kapag sinabi ng mga tao sa sanglibutan, peace and prosperity, then sudden destruction will come upon them. At itinuring na Apostol Pablo ang kahirapan na magaganap sa mundo, itinulad niya doon sa verse 2 sa isang babaeng malapit ng manganak. Uulitin ko itinulad ni Apostol Pablo ang mga masasamang kaganapan sa sanglibutan patungkol sa babaeng manganganak, yung parallelism o comparison. Imagine ninyo, of course tayo mga lalaki, hindi naman tayo makarelate. Ang alam lang natin, sobrang sakit at nakakaawa talaga yung mga nanay na nanganganak dahil hindi talaga nila ma-describe yung sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Sa simula, of course, ng kanilang pagbubuntis, okay pa. Pero sa panahon na malapit ng ilabas yung bata, doon pumapasok yung tinatawag na excruciating pain. Yung sakit na hindi mapaliwanag, kaya excruciating out. Hindi exit, out. Kumbaga, wala kang maikumpara na sakit. Kumbaga parang, siguro, imaginein ko na lang, dahil ako'y napukpok din ng martilyo sa akin daliri, ganun yung tinatawag na excruciating. Sobrang sakit. Kayo mga babaeng nanganganak, yung iba sa kanila, napapamura ho talaga. Literally, minumura nila yung kanilang asawa. Of course, hindi nila gustong murahin. Pero doon lang nila na-express dahil sobra talagang sakit. Ang pagtatapos ng mundo, itinulad ni Pablo doon. Palala ng palala. Kumpara sa atin, itong COVID-19, malala na dahil marami ho talagang nagutom, nakakaawa. Lalo na sa Pinas. Nakakaawa ho, lalo na yung mga arawan lang, umaasa sa arawang trabaho, arawang sweldo. Pag walang trabaho talaga sa isang araw, wala silang kakainin. So mahirap, masaklap, mas matindi pang magaganap.
habang palapit ng palapit sa panganganak ang isang babae. Ganun ho ang sistema ng takbo ng ating sanglibutan sa kanyang katapusan ayon sa Biblia, hindi ayon kay Brother Melvin. Ako po'y nagbabahagi lamang ng sinasabi ng Bible at ng ating Spirit of Prophecy. So itong binasa natin mula kay Ellen White, hindi siya kumontra sa Bible. Kaisa niya yung sinasabi sa Deuteronomio 31:17 na kaya nangyayari ang kasamaan sa mga taong matitigas ang ulo, it is because yung God's restraining power, yung mukha ng Diyos, yung pagpigil ng Diyos sa kasamaan na pwedeng mangyari, nawala na at doon umaatake ang kaaway. At ito na nga, mga natural calamities, mga nangyayaring itong mga sakuna, aksidente, disgrasya, sa eroplano, sa barko, lahat yan gawa ni Satanas sa kanyang pag-atake. Dahil yung restraining power ng Diyos, unti-unti nang wini-withdraw dahil nasa dulo na tayo ng panahon. So kung aasa po tayo, I hate to be the bearer of bad news. Ayaw kong maging tagapagdala ng masamang balita sa iba. Pero itong babanggitin ko, good news ito eh. Dahil may plano po ang Diyos sa bawat isa. Yung iniisip na masamang balita ng iba, na ang mundo natin magwawakas para sa kanila masamang balita. Pero good news, bakit po? Bakit good news? May plano po kasi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng sasampalataya sa Kanya, dadalhin niya sa bagong langit, bagong lupa. Yes. Na doon wala ng hirap, walang pagdurusa, walang sakit, walang kamatayan. Lahat ay puro kasaganaan, kasayahan, dahil kapiling natin ang Diyos na lumikha at si Kristo na nagligtas sa atin. Yun ang plano ng Diyos. Walang hirap. Yun yung bagong lupa na pagdadalhan niya sa atin, hindi dito sa kasalukuyang mundo na ating ginagalawan. Kaya wag natin sanang ituring na bad news. Kung para sa inyo, bad news yung aking sasabihin na pagkatapos ng COVID-19, meron pang mas matitinding hirap na mararanasan ang buong sanglibutan. Dahil yan ang sinasabi po sa Biblia. Kung akala natin, sana makaalpas na sa COVID, yes, of course, gusto natin yan. Na kumbaga, mabawasan yung hirap ng mas nakararami. Pero, tandaan natin, may mas magandang plano ang Diyos. Hindi tayo para sa sanglibutang ito na pinangungunahan ni Satanas. Pagdating ng bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Christ, wawasakin niya ang masasama. After 1,000 years, si Satanas papatayin ng apoy ng Diyos. Mawawala na ang hirap, ang kamatayan, na ang dahilan ay si Satan. So yun ang atin pong pangarapin, hindi lang yung pagwawakas ng COVID-19. Dahil sinasabi ko nga po sa inyo, ayon kay Pablo, itinulad ang kahirapan ng mundo sa katapusan ng panahon sa babaeng manganganak na hindi sumasaya ang babaeng nanganganak. Pahirap siya ng pahirap. Pasakit ng pasakit. So after this COVID-19, asahan nyo, merong mas matindi pa na magaganap sa sanglibutan. Dahil yan ang sabi ng Biblia at gusto ng Diyos, pinupukaw niya ang ating isipan, ang ating atensyon, kilalanin natin ang Diyos ngayon na mismo dahil mapanganib ang ating kalagayan kung hindi tayo magtiwala sa Diyos na manlalalang at nagligtas sa bawat isa sa atin. So yun po ang magandang balita na nais kong iwan dito sa pangatlong tanong na itinatanong ng ating kapatid. Okay, so yan po ang unang episode ng ating pong programang Reasons of Faith. After 5 minutes lang ho, susunod na ang ikalawang episode natin. Huwag ho kayong aalis dahil kumbaga nabitin no tayo kahapon, dapat nakapagsimula na tayong sumagot sa ibang mga tanong, may iipon na naman yung tanong dahil yung mga tanong dito medyo kailangan nating i-explain po ng mabuti para sa kapakanan ng higit na nakararaming na taga-subaybay po ng ating programa. Okay? So after po ng 5 minutes sa pagtatapos ng ating unang episode, isunod kaagad natin ang ating ikalawang episode. So, sa pangalan ng bumubuo ng ating pong Reasons of Faith Media Ministry sa ating mga kapatiran sa Saudi Arabia, yung aking mga unang estudyante dyan na ating tagapagtaguyod rin. At sa akin pong nakaagapay dito si Princess Aliyah Sarmiento na aking technician. At sa tumulong sa atin para makapag-live tayo ngayon, si Sister Charlene Leopoldo. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at tayo po'y magtatalaga sa Kanyang muli sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, salamat na sinamahan kami ng Santong Espiritu at naipagkaloob namin ang kasagutan mula sa inyong mga salita. Dalangin namin na tumibay ang pananampalataya ng bawat isa. Panatilihin silang malakas at magkaroon ng panibagong pag-asa at pananaw sa buhay na ito na meron pang higit na mabuting kalagayan na nais
ninyo para sa bawat isa sa amin. Bigyan kami ng malakas at matibay na pananampalataya at karunungan upang manatili na maging tapat hanggang sa wakas ng panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.